Salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Una, ang khutbah ay sa humigit kumulang ay sasabihin po natin kung anong gustong sabihin ng imam. At syempre, ang isa sa mga haligi ng khutbah ay asabihan sa mga tao o sabihin sa mga tao na matakot tayo sa Allah. Isa yun sa unang-unang binanggit ng imam. At sunod na binanggit din niya, yung pagpasok ng masjid, especially sa Friday, isa sa magandang pag-uugali, yung wag mong laktawan yung taong nasa harapan. Kung dumating ka dun sa linya nandun ka sa huli, doon ka na sa huli, mapo ka na diretso. Dahil ito ay nakakapinsala sa iyong mga kasama sa loob ng masjid. Kaya yung maaga sa masjid, maraming mga magandang hadith na inulat, especially sa Quran, yung araw ng Friday. Kaya nagbigay ang imam ng ilan sa mga madamdaming kwento tungkol sa isa sa mga sahaba na paano niya niyakap ang Islam. At binanggit dito si Thumama bin Uthal. Thumama bin Uthal. At umiikot ang khutbah tungkol po sa magandang pakikitungo sa kapwa-tao. Magandang pag-uugali. Salam. Doon po umiikot ang khutbah. Dahil nga sa panahon ni Thumama bin Uthal, wala namang mga salita na maraming eksenang nangyari. Ang tanong lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Thumama bin Uthal, "Kamusta Uthal?" Kamusta? Uthal. Ayun lang yung karaniwang binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na si Uthal ay nasa kailang piling. Kung ating mababalikan na si Thumama bin Uthal ay nanatili sa masjid at nasaksihan niya ang pakikitungo ng mga sahabatul kiram radhiyallahu anhum sa piling ng kanilang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yumakap si Uthal, kung mababalikan natin yung kwento, na sinabi niya, nung panahon yung mukha mo yung kamuhi-muhi sa akin. Yung lugar mo ang kamuhi-muhi sa akin. So, balit ngayon, iba na ang nangyari. Yung mukha mong aking kinamumuhian, siya na yung pinakamamahal kong tignan. Diba? At ang bansa mong aking kinapupuutan, ito ay aking pinananabigan na napamahal sa akin. Kaya si Thumama bin Uthal, gusto niya mag-umrah. Isa siyang pinuno sa bandang Yemen sa panahon na iyon. At siya'y nahuli ng mga kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At nanatili siya sa masjid. Kaya pagdating ng khutbah ng imam, kung ating mababalikan, ay maging ang Indonesia, Malaysia, ito yung mga bansang Muslim country, yumakap sa Islam dahil sa magandang pakikitungo ng mga ninuno natin. Maging ang Pilipinas. Ganun. Ito'y nabanggit sa khutbah. So, madaling kwento mga kapatid, umiikot ang khutbah sa pakikitungo sa tao. Tunay na ang pakikitungo sa tao, ramdam ng tao kung anong nasa yung puso. Karaniwan, ganun. Kaya sabi sa Quran, "Law kunta faddan ghalidhan fadd." Qalb. Lan faddu min hawlik. Kung yung puso mo matigas, yung mga tao na sa paligid mo maghihiwalay sa paligid mo. Dali sila. Kasi ramdam ng tao kung ano lang sa loob ng puso mo. Kaya doon po umiikot ang khutbah, pakikitungo natin sa ating kapwa. Hindi naman kailangan magsalita ng magsalita. Pero yung pakikitungo ay nararamdaman nating lahat. Dito po umiikot ang khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.